Hi guys! Welcome back to my page. Welcome back to my channel, Online Selling Tips and Techniques. So, for today's video, ito na yung part 2 o yung last part ng tungkol sa adjustment by shop. So, pag-uusapan natin kung paano tayo mag-apply at kung ano ang meaning, para saan ba talaga itong adjustment by shop at kung paano natin siya malalaman kung meron tayong adjustment. So, wag na natin patagalin. Let's go! Ano nga ba ang ibig sabihin ng adjustment by Shopee? Ang adjustment by Shopee, ito yung charges na dinededuct sa atin, sa ating mga wallet, o doon sa kinita natin. Ito yung shipping fee na binayaran ni buyer kung nag-order siya. Maraming dahilan kasi ang RTS. Yung mga return to seller na mga items, products o parcel, dyan papasok si adjustment. Yung adjustment na to is dinideduct sa atin. Halimbawa, meron tayong 300 pesos na in-order ni buyer. Tapos, meron siyang 120 shipping fee. So, that's 420. Ngayon, nag-failed deliver siya. Hindi talaga na-i-deliver kay buyer because of some reasons. Wala si buyer, hindi mahanap yung location ng kanyang bahay. O kaya nasa hub pa lang, na-damage na yung item, kaya hindi na pwedeng i-deliver kay buyer. So, ang next move nun is to send it back sa seller. Yung shipping fee na binayaran ni Shopee o binayaran na dapat bayaran buyer is matcha-charge sa ating yun kapag meron tayong mga RTS. Ano nga ba ang mga reason ng RTS? Mga reason ng RTS is failed delivery, lost, o kaya damages. Yan yung mga RTS na items na i-charge sa atin. Gaya ko, nabigla ako, yung adjustment ko nung February 12 ha, sa malayong probinsya yun eh. So, nabigla ako itong 120 na to. Adjustment ko kay Shopee 120. Ang in-order lang pala niya is 21 pesos na worth of order. Tapos, ang shipping fee is 120. So, may utang pa akong 90. So, kung ano yung laman ng wallet ko, i-deduct yung 120. So, minsan, nagtataka tayo, ang laki na ng bawas. Yun yung adjustment. Yun yung charge na ibinabawas sa atin kapag meron tayong RTS. Yung RTS, hindi naman natin usually talaga kasalanan. Kasi minsan, hindi mo naman may aalis na ma-damage yung order. Hindi mo naman masisi yung mga delivery rider na hindi makita yung bahay ni buyer. Minsan nga, isang tawag lang kapag hindi sinagot ni buyer, automatic RTS kagad yun. So, kung marami kang RTS nangyari sa'yo, mga 5-10, kawawa ka naman, matitira sa wallet mo. Pero, hindi pala natin yan. Yun ang kagandahan doon. Pwede natin i-refund. Kung paano yan? Refund yung mga adjustments na yan. Pwede. Basta wag ka lang lalagpas within 35 days kapag na-deduct na sa'yo yung amount o yung shipping fee na chinarge sa'yo. So, paano ba natin makikita yung mga adjustments na yan? Punta lang tayo doon sa My Balance. Kita nyo sa bandang taas,
transaction. Click nyo si transaction, tapos andun na yung mga history, complete na yung bayad o buo na yung bayad. So, hanapin nyo lang, pag nakakita kayo ng red, na ang nakalagay is adjustment by Shopee. May amount doon. Halimbawa, ako, ang nakalagay na amount dyan is 120. So, i-click nyo yun. Pagpasok nyo sa loob, makikita nyo canceled or invalid order. Tapos nakalagay doon yung order at saka yung transaction ID. Ngayon, kung gusto nyong malaman kung sino yung nag-order niyan at kung saan, doon sa canceled reason, doon sa baba, may makikita kayong numbers doon na may kasamang letters, big letters. Yun yung order ID. Screenshot mo yun. Tapos, punta kayo doon sa my sales. Click nyo lang, kahit alin doon, yung to ship, shipping. Tapos, hanapin nyo yung fail. Tapos, sa bandang taas, andon yung search tab. Tapos, i-input nyo doon yung order ID. Tapos, lalabas na. Ganyan siya lalabas. Tapos, i-click nyo yan. Lalabas yung order details. Kung nga nabigla, akala ko pagkalaki-laki ng order, yung pala, 21 pesos lang yung order. Na RTS pa. Tapos yung shipping fee is 120. So, yung merchandise total, kinuha na 21 pesos. May utang pa ako 98. 21 pesos na RTS pa. Yung shipping fee, yan yung adjustment by shop. So, paano ba natin makaklaim yan? Paano ba natin marerefund? Makipag-usap kay customer service. Tapos, humingi kayo ng form link. Kasi sabihin nyo, gusto kong i-refund. Binawa sa akin kasi hindi naman kasalanan. Hindi naman talaga natin kasalanan kung bakit tayo may RTS. Kahit na anong ganda ng package mo, still, hindi mo naman maiiwasan na ma-damage, ma-lost, sira. Or, punta ka ng EduHub. Type mo lang, search mo lang, yung logistic concern sa seller's claim. Lalabas na yung form. Paano ba natin ma-fill upan yung seller's claim na yan? Madali lang naman fill upan. Scroll down mo lang. Put mo yung email address. Mahalaga yung email address. Put mo yung username mo. Yung name ng shop. Bago ka bumaba, may mga example naman dyan. Kaya, madali lang sundan. Tapos, sa pinakababa, yung 3PL o yung courier na nag-pick up at dapat sana magdi-deliver doon sa buyer mo. Tapos sa baba, reason for claiming. Click mo yan, nandun yung lost, damage, cancel. Then, submit. Ang approval nga pala niyan is 7 to 8 working days. So, bago yan pumasok sa Shopee wallet mo, mag-i-email muna si Shopee sa'yo kung approve ba o hindi. Basta wag nyo lang palalagpasin ng 35 days. Kailangan within 35 days, dapat nakapag-file na kayo o nakapag-apply na kayo ng claim. Kasi dati naman, wala naman kasing charges ang mga RTS dati. Kahit sandamakmak ang RTS mo, walang charge yan. Ngayon lang nabigyan ng charge. If you have any question regarding sa pag-fill up ng form, just comment below. So, sana nakatulong ang video na to kahit papano. And if you think na nakatulong ang video na to, please like and share and subscribe sa aking mga social media platform.
So, yun lang. Maraming salamat and thank you for watching. Bye!